Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag sa Diyos. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hian ninyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minamahal ka ng Diyos, tanggap ka niya. Sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkakasala, tinatanggap pa rin niya tayo. Payagan natin na ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang bumago sa atin. Humingi tayo ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin. Manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. At tuwina'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang
bunga ng pananampalataya. Ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito? Sila na nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa mandilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang na nakakapagkumbabaya, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba, dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugod ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung makahikayat na,
ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, tinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa nino man ang dambana, pinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag pinanumpa nino man ang templo, pinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag pinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, kapanalig. Ano po? Good morning po. Ayan. Narinig po natin ang dalawang magkabaliktad sa ating mga pagbasa. Sa ating po ebanghelyo, narinig po natin yung mga mapagpaimbabaw, mapagkunyari. Pero sa unang pagbasa, ang narinig naman po natin, yung totoo, yung nagpapakatotoo. Sa kabila ng mga kahinaan, minamahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, lahat po tayo ay may malalim na pangangailangan sa ating puso na makita, mapansin, at mahalin. Ikaw ba? Nakikita ka ba? Are you seen? Kasi may mga tao po, nilalagpas-lagpasan lamang tayo. Ikaw ba? Napapansin ka ba? Yung efforts mo, pagsusikap mo, napapansin ba? Nakararamdam ka ba ng pagpapahalaga at pagmamahal? Lahat po tayo. Yun yung kailangan ng ating puso. Yung bang makita ka kung sino ka, mapansin ka at mahalin. Hindi lamang bilang taong nagtatagumpay, kundi bilang taong may kahinaan din. Nasusugatan at nagkukulang. Ang pinakamagandang bagay na maaari nating maranasan mula sa kapwa ay ang mahalin at tanggapin tayo ng buo. Yung bang kung sino ka? Bombo. Hindi lang ang ating lakas, kundi pati ang ating kahinaan. Kung meron tayong nakakakita sa iyo kung sino ka, tapos tinatanggap at minamahal ka pa rin, kapanalig pahalagahan mo ang tao na yan. Sinabi sa unang pagbasa, sa kabila ng ating mga kahinaan, tayo nakikita ng Diyos, tinatanggap ng Diyos, at minamahal ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos na ito, kung talagang tatanggapin din natin, tayo ay mababago ng kanyang dakilang pag-ibig. Sa atin po ebanghelyo, mukhang yung mga Pariseo, mga eskriba, ano po sila, no? Mga mapagpaimbabaw, sa wimpalad, kawawa, sa aba. Kawawa. Hindi dahil walang alam, hindi dahil mahirap. Kawawa kasi ayaw tanggapin yung katotohanan. Kawawa kasi kailangan nilang magsuot ng maskara. Kailangan nilang magkunyari. Ayaw nilang ipahayag yung totoong sila. Ang hirap nun, kapanalig. Pag nagsisinungaling ka,
nagkukunyari para matanggap ka ng ibang tao. Katulad ng letter sender natin, yung bang kinakailangan mong maging plastic para lamang matuwa ang mga tao sa'yo. You cannot please everyone. Hindi. Pero pwede kang magmahal. Hindi lahat ng tao talagang tatanggap sa'yo. Pero ipakita mo pa rin yung totoong ikaw. Kasi oras na makatagpo ka ng mga tao, natatanggap kung sino ka. Yun yung mga tunay mong kaibigan. Ang pagmamahal ng tao, madalas kasi may kondisyon eh. Sa totoo lang, marami sa atin ang sanay ng minamahal lamang kapag magaling, kapag matalino, kapag may nagawang mabuti. Kaya nagsisinungaling tuloy iba sa atin, katulad ng mga Pariseo at mga Eskriba. Natatakot tayong ipakita yung tunay nating sarili kasi baka hindi tayo tanggapin. Pero tandaan natin, ang pagmamahal na nakabase lang sa performance, sa grades, sa panlabas sa anyo, sa mga achievements, hindi po ito matibay. At hindi rin ito totoo. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang kondisyon. Ang Diyos iba. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nakabase sa ating galing o kakulangan. Mahal niya tayo. Kahit nagkakasala. Opo. Kahit nagkakamali. Mahal tayo. Tandaan mo, kapanalig, we were still sinners when Jesus offered His life on the cross. Hindi niya sinabing magpakabait muna kayo at saka ako mamamatay sa krus para sa inyo. Magbago muna kayo at saka ko kayo ililigtas. Hindi eh. We were still sinners. Makasalanan pa po tayo. Pero sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao, ang Diyos ay nagkatawang tao. Sinamahan tayo. Si Jesus na ating Diyos at Panginoon ay nag-alay ng buhay. At ang pag-aalay na ito ang nagdulot ng ating kaligtasan. Kapag nagkamali tayo, hindi niya tayo tinataboy. Yung ibang tao siguro, ikaw, pag nakakita ka ng taong nagkamali, ng isang kaibigang nagkamali, baka ina-unfriend na, baka pinapalitan na agad. Pero sa Lord, hindi. Sa halip, inaanyayahan tayo ng Diyos na magbalik. Nagkamali, balik ka. Nagkamali, magbago ka. Nadapa, bangon ulit. Di ba ganyan naman si nanay, si tatay? Nadadapa tayo. Anong sinasabi? Sinasabi bang wala kang kwenta, lampa? Hindi. Anong sinasabi kapag nadapa yung anak? Bangon anak. Stand up. Lakad ulit. Subukan mo ulit. Yan yung mahalaga sa isang magulang. Hindi yung pagkakamali ng anak. Bagkus yung kanyang pagsusumikap na bumangon at magpatuloy. Ganun din si Lord. Ang mahalaga sa Diyos yung matuto tayo. Yung bang bumangon tayo. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, inaanyayahan niya tayong bumalik. At patuloy niya tayong tinatanggap. Patuloy niya tayong minamahal. At ang pagmamahal ng Diyos na ito yung nagdudulot ng pagpapanibago. Kasi may mga pagkakataon tayo rin mismo, hindi natin tanggap yung sarili natin. Nawawalan tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng tiwala sa sarili. Pero kapag may mga tao na pinadadala si Lord, na tinatanggap tayo sa kabila ng ating pagkakamali, na sa tuwing tayo bumabalik sa Diyos, nagdadasal, nangungumpisal, at nararamdaman natin na tayo ay Kanyang pinapatawad. Kapag nakaramdam tayo ng pagtanggap, ng pagtitiwala, sa mga araw na tayo mismo, hindi natin matanggap yung ating sarili, pero tinatanggap tayo ng Diyos, tinatanggap tayo ng ibang tao, sila yung nagbibigay sa atin ng lakas.
para tanggapin natin muli ang ating sarili upang mabago, makabangon, makapagpatuloy at makapagsimula muli. Huwag kang matakot sa pagiging tao, sa pagiging imperfect. Sa mundo, gusto natin perfecto. Perfect grades, perfect body, perfect career, magandang image sa social media, pero ang katotohanan, walang perfecto sa mata ng Diyos. Hindi natin kailangan maging perfect para mahalin. Hindi. Kasi hindi mo naman minamahal ang isang tao dahil sa ibinibigay niya sa'yo, di ba? Kung mamahalin mo lang siya dahil sa ibinibigay niya sa'yo, hindi love yun. Transaction, business yun. Minamahal mo isang tao, may binibigay siya, walang binibigay. Pero the way that person is, kung sino siya, mahal mo siya. Kung sino siya, tanggap mo siya. Maganda. Sa kabila ng mga kahinaan, we are beautiful not in spite of, but even because of our imperfections. Kaya ang ganda-ganda ng asawa mo eh. Kaya ang ganda-ganda ng mga anak mo. Hindi lamang dahil sa magaganda, mga tagumpay, mabubuti nilang katangian, because kasama yung mga kapintasan. Imperfections makes us real. Bakit nagkakamali? Kasi totoo. Kung walang kapintasan, parang larawan lamang tayong edited o kaya filter. Usong-uso yan, ano? May mga AI filters. Hindi ka AI. Hindi ka larawan lamang. Ikaw ay totoong tao. May sugat. May kahinaan. May limitasyon. Nagiging totoo tayo. Nagiging tao tayo. Ang bitak sa paso. Pansin mo kapanalig, ha? Ang bitak sa paso ang nagiging daan para makita yung liwanag sa loob. Di ba? Ang gasgas sa kahoy ang nagpapatunay na ito ay ginamit at nagtagal. Ang kalyo sa kamay ng iyong tatay, yan ang nagpapatunay ng kanyang napakatinding hirap sa pagtatrabaho to provide for the family. Ang mga sugat ni nanay, yan yung palatandaan na napaso o kaya naglaba, nagluto para makakain ka, para mabuhay ka. Yung mga imperfections nito, ito yung mga palatandaan ng malaking pagmamahal na binigay, pagmamahal na pinaghirapan, pagmamahal na pinagtiyagaan. Ang mga imperfections po natin ang nagpapatunay na tayo ay lumalaban, bumabangon, at nagmamahal. Buti nilang God's grace shines through our imperfections. Sabi ni San Pablo, di ba? Kung kailan ako mahina, doon ako lumalakas. Kasi ang Diyos na ang gumagalaw sa akin. Mga kapanalig, hindi mo kinakailangang maging katulad ng mga eskriba at mga pariseo, mapagpaimbabaw. Kasi mahal ka ng Diyos just the way you are. You're amazing just the way you are. Mahal ka ng Diyos maging sino ka man. Yan ang totoo. Basta lapit ka lang sa Diyos. Yakap ka lang sa Diyos. Umamin ka lamang sa Panginoon. Payagan mo lamang na mahalin ka ng Diyos sa kabila ng ating mga imperfections.
Kasi kahit po yung mga imperfections po natin, gagamitin iyan ng Diyos to bring out the best in us. Tanggapin mo yung totoo, kapanalig. At ano ang totoo? Ikaw, nakikita ka ng Diyos at tuwang-tuwa siya sa'yo. Ikaw, tinatanggap ka ng Diyos. Ikaw, minamahal ka ng Diyos. Amen. Mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu. Sa pamagitan ni Jesus na aming daan, hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhati. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhati. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pangundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon,
Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa ami kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubudyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati iyon niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, naming Santo Papa, at ni Elias, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin sumasalangit ka, sambahin
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan ng tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigaya ng kapayapaan. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Minamahal niya tayo, tanggap niya tayo. Halina tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos.
Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang. Kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahanan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, pagalingin kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humaya kayong taglay ang kapayapaan at pagpapagaling ni Kristo. Salamat sa Diyos.
panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklud at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banal na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pag-aabutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum
de fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo presis eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribueque sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment done.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.